So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo naman po no, na kahapon nag-trending to. Itong post nga po ni Montulpo. Montulpo to no? Dating kaibigan ni Digong na ngayon hindi na. Well, ganun po talaga ang politika. Kapag ikaw na sa kapangyarihan, ang dami nakadikit sa'yo. Kapag wala ka na sa kapangyarihan, wala na, di ba? Tabla-tabla na tayo. well, nangyayari po lagi yan, di ba? Well, deserve naman ni Digong yan. So, by the way, sabi nga po kahapon ni Ramon Tulfo, ito, nagwarla si Senator Mark Villar, no? Sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Si Villar kasi ang sekretary ng DPWH nung kasagsagan ng mga anomalya. Okay. Bakit daw pinag-initan ang mga bilyaran niya? Okay. So, ano ba? Deserve ba ng mga bilyar yung mga nangyayari sa kanila na to? Actually, parang kulang pa nga eh. Di ba? Kulang pa nga eh. Isipin, ano pa victim, no? So, sabi dito, kung walang tinatago, nung ayaw magpaawat ng senador, ay pinatawag ng security at inescortan siya palabas. Kung walang tinatago si Mark Villar, bakit uminit ang ulo niya sa mga tanong sa kanya? Okay. So ngayon, ito ngayon ang sinasabi ngayon ni Montulfo, no, na pinatawag daw po si Mark Villar kahapon, ay nung isang araw pala, pinatawag daw po si Mark Villar, tapos sa dami daw po ng tanong, napikon daw si Mark. Bakit daw pinag-initan daw yung mga bilyar? Tapos, di daw maawat, pinalayas daw po. Inescortan ng security. Okay. So ngayon, ang tanong sa akin dito kahapon kasi kung totoo ba to? Well, ako sinasabi ko sa inyo, sana totoo nga ito. Sana totoo. Kasi syempre, meron tayong pulutan, si Mark Villar, di ba? Kasi actually, hindi niya po talaga deserve na maging senador in the first place. Actually, hindi po talaga deserve ng mga Villar na maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Sa totoo lang. Kasi ito po yung isang pinakamalaking example po ng oligarch. Ang mga Villar po, ang example ng oligarch. No, ito po kasi yung maling, ito yung sinasabi ko lagi eh. Ito yung maling turo kasi ni Digong eh. Kasi po, nung panahon nga po ni Digong, sa kanila, basta negosyante, oligarch. Oh. Pero hindi po ganun yun. Ang oligarch, mga kababayan, sila po yung group of people, small group of people, na they control the politics and they control the business. Oo. So nakikinabang sila sa politika, and then yung politika nakikinabang din sa negosyo nila. Cycle po yun. Ayun po yung oligarch. So example po, mga bilyar. Diba? And actually, dyan sa mga probinsya po natin, may mga oligarch din po dyan. Oh. Meron yan. Sa Iloilo, meron eh. Nung nasa Iloilo ako, meron eh. So, merong oligarch na maliliit, meron ding oligarch na malalaki. Diba? For example, si Mayor. Diba? Si Mayor. May negosyo si Mayor. Butika, gas station, o tindahan, o palengke. O ngayon, ang gagawin ni Mayor, haharangan niya yung mga ibang negosyante para mapagnegosyo dun sa lugar niya. Para yung negosyo sa kanya lang. So, oligarch. Diba? Nakinabang siya sa politika, nakikinabang yung negosyo niya sa politika. Paikot yun. Oh. So ngayon, mga kababayan, no, sabi ko nga sa inyo, hindi po talaga deserve ng mga bilyar yung mga maupo sila sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Because nga, sila nga po ay oligarch. Ngayon, kung tatanungin nyo nga ako kung totoo ba itong inastangan ni Mark Villar noong nakarang araw, mukhang hindi. Sana nga totoo. Diba? Kasi ito nagsalita ngayon itong ICI eh. Natin eh. Dapat din nalang salita eh. ICI denies report Mark Villar was unruly or removed from hearing. So the Independent Commission for Infrastructure on Tuesday rejected claims that Senator Mark Villar caused a disruption or was escorted out during a hearing on alleged anomalies in flood control projects. So hindi daw totoo, sabi ng ICI. So may sabi niyan si Osaka, Attorney Brian Kit Osaka, Executive Director ng ICI to, no? Well, sana totoo na lang sana. Kasi ang point natin dito,
galit na galit tayo kay Katunying kasi nga nagpe-fake news. O di ba? So, sana tayo matutunan din po natin na kapag yung fake news ba pumapabor sa atin, matutuwa ba tayo? Hindi, i-debunk din po natin. So, mga kababayan, ito po kasi yung problema. No? Ito yung sinasabi ko nga kahapon eh. Ito po kasi yung problema kapag yung hearing po sa ICI, hindi po nakapublic. Ang dali pong gawan ng kwento. Merong ano yan eh, merong pro at saka cons yung pag-private ng mga hearing po sa ICI. Kaya nga, ang gusto ko nga itanong nga sa inyo, ano ba, mas gusto nyo ba na naka-private na lang po yung hearing ng ICI o hindi? Kasi in the first place, mga kababayan, no, kapag yung hearing po ng ICI naka-private, ang magiging benefit po nun, hindi po makakapaghanda. No? Hindi po makakapaghanda yung mga sangkot dito. Kasi for example, di ba, kunwari, naka-public yan. O ito, si Congressman ganito, o si Marcoleta, o papunta na doon yung investigasyon. Si Marcoleta makakapaghanda yan. Mas maganda na po yung, mas okay po yung binibigyan na lang po tayo. Yun kaya lang, kapag ito naman po ay naka-private, ang daling gawan ng kwento. Ayan ito, parang ito. Itong ginawa ni Montulfo. No? Ang point dito sa kayo maniniwala, kay Montulfo o sa ICI? Di ba? So ito, nangyari kay Montulfo. Ito yung isang example. Kapag ito po ay naka-private, ang daling gawan ng kwento niyan. Kasi nga naka-private walang nakakapanood. Ang daling sabihin ng isang vlogger, kunwari, ay, meron ako insider sa ICI. Ang sabi sa akin, ganito. So, delicates. Pag naka-private. Pag naka-public naman ng kababayan, ang pinaka-magbe-benefit naman dito, yung mga biktima. Hindi. Yung mga suspect pala. Yung mga suspect. Kapag naka-public naman yung hearing, ang magbe-benefit dito, yung mga suspect. Kasi makakapaghanda sila. At baka pwedeng pasukan ng mga tanim witness yan tulad ng ginawa nga po kay pangalan nito. Kay Gutesa. Di ba? So pwedeng 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 i-public yung hearing from 2016 to 2022 siguro. Mas maganda yung ganon. So ngayon kasi mga kababayan, alam naman po natin na hindi naman po kasi basta-basta pinili na lang yan si Mark Villar na in-invite sa ICI. May pinanghuhugutan po kasi. Ito yung pinakamalaking hugot dito, no? Ito, alam ko napanood nyo na to pero ito panoorin ulit natin. Ito yung sinasabi ni PBBM Ito yung isa sa malaking reason kung bakit nga po in-invite yan si Mark Villar na yung coops na yan. Ay, teka lang. Video file. Ito. Panoorin nyo to. Government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yon. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung kontraktor, tignan mo ulit. Hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. Yan ito yung isa po na kailangan pong sagutin ni Mark Villar. Bakit po nila ginawa ito? Na kung dati pala, kapag merong proyekto sa isang LGU, ang huling pumipirma LGU para mabayaran yung kontraktor. So ngayon, tinanggal po ni Mark Villar pala yun. So mas lalo po naging prone yung kurakot sa Pilipinas dahil po ito, yan talaga pinagmulan Ayan yung ginawa nila na yan. O kaya pala nagugulat itong sila Joy Belmonte, itong sila Isko. Di ba kaya pala, hindi. Wala pala si Isko natin, Andy Lacuna pala. Kaya pala nagugulat yung mga LGU nun, mga kababayan, na bigla na lang may susulpot na proyekto sa kanila nang wala silang kaalam-alam. Yun naman pala, tinanggal pala ni Mark Villar at saka ni Digong yung SOP na yon na kailangan ng huling pipirma ng proyekto LGU. Di ba? So ay na kailangan sagutin ni Mark Villar dito. Bakit nyo ginawa yon? Anong rason?
Di ba? Anong rason ba? Hindi kasi iniisip ko talaga eh. Ano ba talaga yung pinaka-rason ba't nila ginawa yun? Nag-iisip talaga ako ng benefit nun eh. Nag-iisipan ko talaga, tagal ko nang, kasi mula nung napanood ko to kay PBBM, iniisip ko talaga eh, ano ba talaga yung rason kung bakit nila naisip na gawin yun? Natatanggalin mo sa LGU yung signatories para mabayaran yung contractor. Wala akong ibang makuwang rason doon kundi mangungurakot lang po talaga. Oh. Continue, sige. Ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Yeah. This is like, Yeah. you don't think about this anymore. Yeah. ICI. O, nagulat si PBBM doon. Ano ginawa yun? O, di ba? O. So, ngayon mga babayan, actually, bukod nga po dyan sa binanggit na yan ni PBBM, meron pa yan dito. Tinanin niyo mga babae kasi alam nyo kung anong implication nun. Kaya po nagkaroon ng Ghost Project. Kaya nagkaroon ng Ghost Project. Isipin mo kung ang huling signatories po ang LGU, dalawa lang po pwedeng mangyari nun. Kasabot ang LGU o binaypas talaga yung LGU. So kapag binaypas yung LGU mga kababayan, ang dali pong gumawa ng Ghost Project nun. Kasi tingnan nyo wala kayong gagawin dyan. May pirma lang po ni District Engineer. Mababayaran kaagad yung contractor. O kaya may Ghost Project. O di ba? Bobo talaga yung siligong bobo talaga niyan. Di ko nga talaga makuha yung point ng mga bobong mga details kung bakit idol pa rin po nila yan. Ito po yung mga simpleng mga simpleng logic po na sobrang daling intindihin. Pero bakit hirap na hirap pong intindihin ng mga DDS to? O kanina, di ba kanina, dapat topic ko rin to pero dadaanan ko na rin. Sabi po ni Secretary Boy Rimulya, bubuksan na namin lahat ng mga SALN ng mga public officials. Meron lang konting batas na kailangan sundin, pero bubuksan namin lahat. Pati ako, bubuksan kayo SALN ko. Sabi ni Secretary Boy Rimulya yan, Ito yung mga maling ginawa ni Samuel Martires na itago nga po yung SALN ng mga public officials, So, malinaw sabi ni Secretary Boy Rimulya, lahat. Ngayon, nakita yung mga comment section ng mga DDS, bakit daw focus lang kayo sa mga Duterte? Ganyan sila kabobo. Napapamura na lang talaga ako na putang ng mga tatanga. Ang sabi ni Secretary Boy Rimulya, bubuksan lahat. Kasama pati siya. Pero pagkakaintindi ng mga bobong mga DDS, bakit daw focus lang kayo kay Digong? Bakit daw focus lang kayo sa mga Duterte? Bobo, men. Ang bobo. Ang klaseng mga utak talaga, yung utak biya, Diyos ko na yan. Sabi ko, alam nyo, yung mga ganong klaseng mga simpleng mga bagay, hindi nyo maintindihan, paano pa kayo mas komplikado pa? Bobo talaga, ang bobo talaga. Wala niyang mga to, tatanga. Tuwan-tuwa pa sila, tuwan-tuwa pa sila na nagpo-post doon sa Facebook, na nakabuyang yung mga mukha nila, puta, nagkakala sila nakabubuhan. Grabe kabubuhan ng mga hayop na to. Di ba? Kaya nga sabi nga lahat Kasama pati si Boy Rimulya, kasama presidente ng Pilipinas, kasama si Marcos. Bubuksan. Di ba? Tatanga talaga. So ngayon, bukod nga po dyan mga streetwise na dun nga po sa tawag nito? Dun nga po sa sa pag-bypass nga po sa LGU. Isa rin po na kailangan sagutin din po ng Mark Villar ito. Villar promoted the DPWH District Engineer linked to controversial flood control projects in Bulacan. So nag-promote po kay Henry Alcantara, si Mark Villar. Di ba? So dapat sagutin mo 'yan At bukod nga po diyan mga kababayan, ito pang isa. Villar denies prohibited interest in Cousins
18.5 billion infra deals. So, napasukan din po ng conflict of interest itong si Mark Villar. Kasi nga po, simula nga po nung nahawakan niya nga po yung DPWH, nakakuha po ng 18.5 billion sa infrastructure project yung pinsan niya. And by the way, mga kababayan, Mark Villar pa lang mga kababayan, conflict of interest na yun eh. Kasi ano ba yung negosyo ng mga Villar? Subdivision. Doon pa lang eh. Ang negosyo ng mga Villar, subdivision, tapos mapasok mo sa DPWH secretary, yun pa lang conflict of interest na eh. In the first place mga kababayan, hindi naman po engineer si Mark Villar. Engineer ba yun? Hindi naman. So, ewan ko, no? So, actually, natatawa nga ako dyan kay Mark Villar nung si Marcoleta pa yung yung chairman ng Blue Ribbon Committee eh. Kung makapagsalita ka, alam mo, ang linis eh. Dapat kasi meron tayong master plan. Gagulong-gulong pa si Mark Villar nun eh. Dapat kasi meron tayong master plan. Siya nga mismo yung bumasura ng master plan ni ni Babe Singson eh. Pinabayaan niya nga lang yun eh. Tapos sabi niya lahat, dapat may master plan. Tapos sinugundan pa ng nanay niya. Tama ang aking anak. Nag-write up si Cynthia Villar eh. Tama ang aking anak si Mark Villar. Kailangan talaga may master plan ang DPWH. Samantalang din niya ginawa yun nung siya yung DPWH secretary. Tanga. Alam niyo no, trapong-trapo tong mga hayop na to, no? Itong mga Villar na to. Trapong-trapo talaga yung mga yan eh. At ang nakakalungkot mga kababayan, binoto ng mga Pilipino. Hindi pa tayo nadala? No? Ang tagal na po tayong nilaloko ng mga politiko na yan. Well, ako naniniwala naman ako na may mga politikong matitino. Di ba? May level po na kasamaan eh. No, may matino, may masamang konti, medyo konti, tapos may sobrang sama. Si Villar po nasa top po yan. Hindi naman. Pinakamasama talaga si Digong. Pinakamasama talaga Duterte. Sumunod po yung mga Villar, gano'n, oo. Kasi at least yung mga Villar, wala naman ako alam na mapatay ng tao. Di natin alam, pero hindi sila kilala sa pamamatay tao. Di tulad ni Digong. Pero by the way, mga kababayan, ayun nga yung point natin. Di ba? Trapong-trapo yung mga yan, binoto pa natin. In the first place, mga kababayan, itong si Cynthia Villar, nakita na po natin ang ugali niyan. Tapos binoto pa yung mga anak nila ng mga Pilipino. Yung mga anak ni Cynthia Villar, binoto pa natin. Hindi kasi sabi nito, siyempre, basta ako di ko binoto yan. Ang point dito, binoto natin lahat. Kasi nanalo eh. In general, mga kababayan, sabihin na nga ako, naniniwala naman ako, 1,500 tayo ngayon. Siguro meron dyan bumoto kay Villar, baka mga 3, 5, di ba? Pero, in general, mga kababayan, nanalo ang mga Villar, binoto po natin mga Pilipino yon. Di ba? So, ayun eh. Di ba? So, doon talagang buhay. So, yun mga kababayan. So, kayo po, nung mga sabi nyo nga po dito, sa, ano bang topic dito? Yung fake news ba ni Montol po? So, kayo po ba, pabor po ba kayo na buksan on public, no, itong investigasyon nga po ng ICI? Kasi ito na nga po yung isa sa mga consequences nito, no? Ang daling gawin ng fake news kapag naka-private po yung investigasyon. Pero syempre, may pros and cons din po yan. Di ba? So, yan, binoto ang pera. Yun nga, no? Mga kababayan, no? Hindi ko ba... Ganun lang eh. Ang dali lang naman nun eh. Kapag nagbayad yung politiko, kunin yung pera, iboto nyo gusto ninyo. Hindi yung pag tinanggap nyo yung pera, iboboto nyo din. Di ba? Parang... Ba yan? Ako sa mga to. Actually, sa Maynila, parang hindi na ganun masyado. Pero mas nakita ko po siya sa probinsya. Mukhang ganun. So, yun, super comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, yun mga kababayan, no? Then, pag-usapan ngayon natin itong yung main topic natin.